morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod ang salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod ang salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love
Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Thank Praise you, the Lord. Maraming salamat sa GOG para sa exaltation song. Yan. Kaninang umaga po, paggising nyo, ano ang awitin ninyo? Yan, maganda yung pag-usapan, ano? Ikaw, Tane, may awitin ka kanina umaga? Thank you, Lord. Praise God. Ang lagi ko kasing naano yung He answers prayers. Jesus answers prayers, di ba? Kasi pagka ako, meron ako talagang umaga na meron akong awitin. Kanina nga yung awitin ko yung pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Yan, ang awitin ko po kanina nung paggising. Thank you, Lord po. At yung mga, ano yung sa'yo, Mama Ched? Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo. Tinuloy nga lang naman niya. Bawat saglit. Thank you, Lord. Mga kapatid. Maganda po kasi talaga na pagka umaga, itry nyo po yun na meron kayong awitin paggising sa umaga. Nakakaano po siya, nakaka-uplift ng spirit. Kasi yung spirit na nasa atin, ang gusto po niyan talaga, purihin lamang ang ating Panginoon. Kaya minsan, di pa kayo nagigising. Na-experience nyo na po ba yun? Hindi pa kayo nagigising, may awitin na kayo sa puso. Yes. Di ba, Yung Tane? naalala ko na, Hallelujah, He's the answering God. Hallelujah, He's the answering God. I prayed in Jesus' name. And then the answer. Jesus came. Ako natutuwa pag yan ang pinakanta sa akin ni Lord. Merong magagandang nangyayari. Thank you, Lord. Thank Sige, you, Lord. mananalangin po muna tayo bago Yes. tayo magsimula, Tane. Yes, Lord. Sa Luke 2:24, sabi doon, Jesus as a boy grew in wisdom and in stature and gained favor with God and man. So tayo po ngayong New Year, let's grow in wisdom and stature and let's ask the Lord that we'll have favor from Him and from men. Lord, we thank you for this beautiful day, for the chance, Lord, and the privilege to serve you through this ministry of online streaming. Thank you, Lord, for the presence of your Spirit that will anoint us so that the words we will speak, Father God, will transform lives for those who hear and who sees us, Father God. Thank you, Lord. Let your light shine upon us, Father God, so that people will know that indeed the God that we worship is alive forever. So all praises, glory, and honor is yours, Lord. And we say we love you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Yan. Good morning po sa ating mga early birds. Ha? Early Christians na lang, wag ng early birds. Ayan. Naghihintay talaga sila. Makikita niyo po talaga yung mga passionate na tao for the Word of God. Talagang ang aga nila na naghihintay. So, ang pinag-uusapan po natin, since yesterday, na siya rin ang ating series for this week and malay nyo hanggang next week. Kasi nga, magandang usapin po ito at mahabang usapin ito. Tungkol po ito sa passion, mga kapatid. Pagka narinig natin, ang passion, ang ating iniisip agad ay zeal, fervency, and enthusiasm. Hindi po pwede na maging maganda ang relasyon mo sa Panginoon kung wala ka nito. Kasi ito po yung driving force from the inside na nag-aayos ng lahat ng bagay from the outside. At ang ating pong text for this week is sa Romans 12 verse 11. Ang sabi po rito, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Sa ibang version nakalagay, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord, mga kapatid. Kaya, ito po ay hinalintulad sa alab. Sa ano ba nag-aalab? Apoy. At kapag ka po nakakita ka ng apoy, hindi ka po pwedeng maging yung nakatingin lang.
Pagka nakakita ka ng apoy, mag-i-stir up ito ng something inside you that will make you move. Kaya po para pong fire ang passion. Ito ang nagtutulak sa iyo para gawin ang mga bagay na gusto mong gawin. Kaya nga po passion, di ba? Kaya lamang po, ngayong mga panahon na to, yung passion po ng mga tao ay misplaced. Instead of more on the spiritual things, nagkakaroon na ng passion sa ibang bagay. Kaya yung mga spiritual things, kasi kung ano po yung passion mo, yun ang nangunguna sa'yo. Yun ang nasa priority mo. Nasa top priority mo kung ano ang passion mo. Kaya ngayong taon na ito po, gawin natin na yung ating resolution, di ba? Kung ano ang gusto nyong i-resolve sa buhay po natin, pangunahan natin sa mga spiritual na bagay. Because, sabi sa Matthew 6:33, lahat po, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya maganda po na ang pinaka-resolution natin, spiritual, and all these things, lahat ng mga ninanasa mo sa buhay will be added unto you, ang sabi doon. Ngayon po, pag-usapan naman po natin, bakit ba nawawala ang passion ng mga tao? Importante pong malaman natin kung bakit nawawala para ma-prevent natin. At gawin natin ulit kung ano yung mga nararapat para ma-ignite ulit itong passion natin kung ito ay nawala. Kung yan naman po ay nandyan pa, pag-alabin pa. Yun ang ating layunin. Kaya sa umagang ito, tawagin natin si Sister Nene para po sa unang reason kung bakit nawawala ang passion ng mga Thank tao you, Lord. for the Kasi Lord. tandaan po natin, sabi nga ni Lord sa Matthew 6:21, where your heart is, there your treasure are. At sa charge niya sa atin itong last day sa Revelation 2:4, diba, you have lost your first love. Yung passion pala rin, ay root word siya ng word na compassion. So yung passion, hindi mo pwedeng kambal siya ng word na love. Kaya a person who loves God must be passionate for God. At natutuwa po ako sa pagre-research ko, nabasa ko doon kay Douglas Alban, yung isa sa mga qualities ng missionary, 11 qualities meron siya. Sabi niya, he must be zealous for his Lord and put God first in everything. Kaya kahit sa mga minutest decision ng buhay natin, konsultahin natin si Lord. Yung nga sinasabi namin, kahit sa isusuot mong damit, sapatos. Kasi ako nararanasan ko, minsan magsuot ka ng ganitong sapatos, yung pala, pupunta ka dun sa ilalim ng yung dun sa village, Karangalan Village, no? Mababasa ka. Tapos minsan nagbistida ako, yung pala pinagbantay ako sa ospital. So yung mga ganon, kailangan kin tayo. At ito nga, yung sa card nga, alam nyo, sinabi sa akin ni Lord, because I disbelieve His word that He can provide for all my needs. So, magiging konsultahin talaga natin si Lord. Ang isa sa mga reason, I would like to share sa Matthew 6:24, doon sa Easy Bible version, sabi ni Lord, nobody can work as a slave for two masters at the same time. He'll hate one, or he'll work well for one, but sabi niya dito, think bad things about the other master, sabi niya, for God and money are like different masters. You can't work for both of them. Tapos sa Amplified Version, natuwa po ako kasi meron siya naka-enclose, what is the other master? No one can serve two masters, for either he'll hate the one and love the other, or he'll be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon, naka-enclose po, money, possession, fame, status, or whatever is valued more than the Lord. Kaya, sabi ko, kaya pala sinabi ni Lord sa Matthew 22, verse 37, love the Lord your God with all. Hindi ho ito all or nothing ho ito. With all your heart, mind, soul, and strength. So pag sinabi ho natin we are zealous for God, we just love the Lord more than anything. So one reason why people lose their love for God is that they have not really understood how much God loves them. Hindi nila kasi pag na-realize natin na mahal tayo ng Diyos, mga kapatid, pagkamahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat. Sabi nga, harangan ka man ng sibat, masunod ka lamang. Di ba?
So yan ang number 1. He paid for the ransom of our redemption. So pag hindi mo na-realize yan, how much God loves you, ay, naku kapatid, talaga mawawala yung sigla mo. Kasi sabi, minsan tinatanong pa natin, pag nagkasala tayo, mahal pa ba ako ni Lord? Nagawa ko ito, nagawa ko yung ganyan. So hindi talaga natin siya nakilala. Alam nyo, ang zeal nawawala because you have lost your intimacy with God. Isa yan sa mga reason. Then the next ay, sa Matthew 13, 22 and 23, di ba nakalagay doon yung mga kind of soul. So, mayroong isa nakalagay doon, yung na-choke ang word of God because of the deceitfulness of the world. Marami kasing pwedeng mga bagay na nakikita natin, kaya mas natuon tayo doon kaysa sa mga bagay sa kay Lord. Kaya sabi sa Colossians 3:2, di ba? Fix your eyes. Hindi lang doon sa Hebrew, sabi niya, set your eyes on the things that are above, not on the things that are below. So yung tribulations and persecutions also, sa Matthew 13:21, will, pagka marami ng persecution, two things. Either it drives you closer to God or it drives you away from God. But many people, ang sasabihin nila, when tribulations come, sasabihin nila, hindi na siguro ako mahal ni Lord. Hindi na lang ako magaganito. Magmumukmuk na, magtatago sa kwarto, madidepress na. And pretty soon, sasabihin na ng demonyo, useless ka na, magpakamatay ka na. Oo, maraming nanggaganyan. And another one is conformity to the world. Ang isang term nga ng mundo dito, coping up with the Joneses. Ay siya, Lucky TV, ako Liit TV. Bili ako Lucky TV. So, nangyayari, yung finances natin nagkakaroon ng mga setback. Yan, conformity to the world, Romans 12:2. And, di ba sabi sa 1 John 2:15-16, do not love the world, for if you love the world, the love of the Father is not in you. At natuwa pa rin ako kay Lord. Command talaga mga kapatid to love the Lord and to serve Him. It is not an option. Kaya sabi ko, hindi pala pwede. Pag tinawag ka ni Lord, mag-serve sa Deuteronomy 30:6. I would like to read. The Lord our God will change our hearts and the hearts of our descendants so that we will love Him with all our heart. Tingnan niyo mga kapatid, para tayo mahalin. Natuwa ako dito sa word na sabi niya, and we might live. And God does this for our benefit. Kasi we love Him or not, God is still God. Pero pag hindi natin siya nilove, we are the loser. And then, meron pa po ako nakitang 3 P. Presuming on the grace of God. Yung unrepentant rin, nagkasala na, hindi mabait naman si Lord. Yes, indeed, He is good. But mind you, He is holy. Kaya pagka may kasalanan tayo, mabilis tayo kagaya yung Kuya Ernie, di ba? Kahapon, kinuha ko, I took the privilege of taking his share. Tapos, kasi wala siya, so hindi ko nasabi na, Kuya Ernie, yung egg mo at saka yung kinuha ko na. Pero sinabi ko sa kanya, oy, kinuha ko Kuya Ernie, ay, ako ang kumuha, inamin agad. So, aminin natin, pag maliit, malaki, it doesn't matter. Pag kasalanan, wag natin lagyan ng kulay, white lie, blue lie. Wala ho, all liars go to hell. Na, another one is putting aside the study of His Word. Sabi nga ng isang nabasa ko, we don't find time to study God. We should give time. Kasi sabi doon, di ba, wala naman sinabi, study my word day and night nga. Thank you, Lord. How many of us, yung sinasabi ni Pastor Alex na, offensive study, mag-aral po tayo. Lagi ko sinasabi, basahin niyo yung Bible. Kasi, kahit nung ang araw, pag pinatayo ka, ora-orada sa LSS, kaya kailangan ready tayo. Hindi lang parang Boy Scout. Ready tayo, bakit? We are always ready for our beloved. Kasi yun yung opposite kasi ng zeal, ay hindi natin siya love. And another, na natuwa ako dito sa word, pretends to be ashamed or shy in standing up for the truth. Yung parang, ay hindi kayo na lang. Tapos ayaw mo na mag-share kasi, ay sila magagaling, ako hindi. Wala pong magaling, si Lord lang. At kaya tayo nakapagsasalita because we have the power of the Holy Spirit. Kaya pag sinabi mong, ay nakakaya, hindi ko kaya yan. Ano na lang yung Philippians 4:13. Kaya marami ho, yung zeal nila nawawala na kasi they think less of themselves. Tandaan natin, ang measure ng standard natin is what God thinks of us. Napakalaki ng binayad niya para yung pagmamahal natin sa Kanya ay mabawasan. So, in short, kaya pala natuto ako kay Lord. Ito kasing Matthew 6:24, yan yung mga word na binigay sa akin ni Lord when I serve Him. Dagdagan pa ng Matthew 16:26 na what profit a man if he gains the whole world and suffer the loss of his soul.
Kasi hindi mo talagang pwedeng pagsabayin ang pagmamahal sa sa yung pera. Ang pera, hindi masama, pero yung pagmamahal. At paano natin napoprove na mahal natin minsan ng pera? Hindi ko sinasabi mo kayo mag-aral. Bakit tayo nagpapataas ng aral? Siyempre, pag mataas ang aral, malaki sweldo. Hindi ko rin sinasabi huwag tayo magnasa. Kasi yung anak ko, lagi niya prayer, Lord, pataasin mo yung aking tithes. At natutuwa naman ako, nangyayari naman, na-jeopardize natin yung relasyon natin kay Lord. Alam niyo what keeps us kicking, yung mga senior dito, is our intimacy with God. Kasi yung zeal, alam niyo, bunga yan ng intimacy with God. Di ba ito, biruan lang? Di ba pag kayo mga babae sabi na, uy, siguro, praise the Lord sila ni Mister. Di ba? Ganon? Kaya nakikita natin masigla siya. Kasi they had intimacy. The woman had intimacy with the husband. Kaya ganon din tayo. Kaya nga salamat kay Lord na everyday, naririnig natin ang tinig niya. Kaya don't lose your love for Him kasi yan ang charge sa atin. You do not love me as much as you loved me at first. Naalala ko tari yung kantang, the fire of your love, my Lord, consumes my soul. The fire of your love, my Lord, consumes my whole being, Lord. The fire of your love, my Lord, consumes my soul. The fire of your love, my Lord, consumes my soul. So yung zeal natin, or enthusiasm, di ba? Alam natin yung enthos in God, no? Yung enthusiasm natin, wag nating hayaang mawala ng mga bagay dito sa daigdig. Maiiwanan natin po ang lahat, mga kapatid. Pero yung pag-ibig ng Diyos, kaya nga fresh as the morning, sure as the sunrise. Napakasarap pong mahalin ng Diyos at mahalin din natin siya. Isa lang ang hinihingi niya sa atin, maglingkod tayo sa Kanya. Yung sinasabi doon sa yung Romans 12:11, sa ibang version yun, serve the Lord with a heart full of devotion. Pag sinabing full, hindi partial. Full po yan. Kaya po bait ng Diyos na tinuturuan tayo para din itong, kasi yung losing zealousness na rin, naalala ko yung lesson mo sa backsliding, ay nako, step to backslide dyan. At talagang, pag nag-backslide, nako, nandyan pa ang grasya ng Diyos. Huwag natin po minosen ang grasya ng Diyos. Kasi people who have lost their zeal for God, sometimes namimenos nila ang kapangyarihan ng grasya ng Diyos para tayo itawid sa anumang nararanasan natin ngayon. Kaya salamat kay Lord sa privilege na don't lose your zeal, brothers and sisters. That spirit that God has placed in us is the spirit of power, not of timidity. Kaya and self-control. Nasa Timothy po yan. Kaya mga kapatid, napakabait ng Diyos sa atin. Nire-remind niya tayo na siya ang pag-ibig niya, always fresh as the morning, sure as the sunrise. Pag sikat ng araw, alam nating mahal na mahal tayo ng Diyos. Naalala ko, sabi ng mami, as long as there are grains around us, that means God loves us. Kaya, mga kapatid, yung zeal natin for God, huwag nating alisin, huwag mawala yan. Always go to the Lord, whatever situation you are in, mahirap, masaya. Kaya nga sasabi sa 2 Corinthians 4:7, di ba? Sometimes in doubt, but never in despair, badly hurt, but not crushed. We have many enemies, but we are never without a friend. That's why every day, we experience death to ourselves. Because when we die to ourselves, we will always experience how God loves us and the overwhelming. Yung sinasabi ni Tari kahapon, yung kilig. Talaga ako, kinikilig pa rin ako pagkasabihin yung tungkol kay Lord. Tapos yung maranasan mo na, yung nga, sabi nga ni David, who am I that you are giving me all these things? Sino nga ba tayo? Gaya ng kanta, di ba? Who am I? No, di ba? Mayroong ganong kanta. Sino nga ba tayo that He gave His life for us? Kung tutuusin, ako sabi ko walang magmamahal sa akin. Pero thank you that He loves me so much. Amen. Kulang lang yung sabihin natin sa Kanyang, I love you too, Lord. Kaya lagi sinasabi, not because you bless me, but because you are God, Lord. Hindi ko pa rin fully makomprehend. Yung sabi nga ni Paul,
how much this love, so high, so deep, so wide. But what I understand is He loves each and every one of us so much, more than enough to give His life for us. So that zeal in your hearts, in my heart, in our hearts, keep that burning. Sabi din ng kanta, di ba? Oo. The fire of His love should consume our souls. Kaya lahat ng mga tula ko, pagka binabasa ko, kahapon nga nagsasalta si Tari, nakagawa ko ng tulang, enthralled by His love. Yan. Sobra kang, yung hindi mo kaya nga ipaliwanag ng salita. Kaya lang naisusulat ko lang. At sa dami na noon, sabi ko, pamana ko yun sa aking anak. Amen. Kaya mga kapatid, Thank you, Lord. mahal na mahal tayo ni Lord para hindi natin ibalik yun. At by the power of the Spirit, that zeal, hindi yan mawawala. Sabi nga ng sa mga life is a series, not a series of chances, but choices. We can choose. You can choose to do this or not to do this. But by the power of the Spirit, the enabling power of God, His grace, will make us able and willing to do His will. Good day. God bless you po. Amen. Thank you, Lord. So, isa po sa mga reason kung bakit nawawala po ang ating passion for Christ is not prioritizing the Lord. Yeah. Alam nyo, meron po akong nakitang interview, yung si Jack Ma, natatandaan nyo, kilala nyo po ba si Jack Ma? Siya po yung CEO ng Alibaba at isa siya sa mga mayamang tao sa mundo. Alam nyo, may interview sa kanya noon, Tani. Sabi niya, what is your greatest regret in life? Alam mo kung ano yung sagot nung Jack Ma? Sabi niya, not spending much time with my family. Kasi sabi daw nung asawa niya sa kanya, you did not marry me. You marry Alibaba Group. So, yung unbalanced na schedule po natin can distract us from growing in Christ. Kasi po, meron akong nakita na sa unang tingin, parang nung nakita ko siya, Kasi nakalagay na na niya, title niya, Stop Making God Your Number One Priority. Sabi ko, bakit ganun? Kasi alam nyo, nung binasa ko, oo nga, kasi pagka hinanay mo ang Diyos sa mga priority mo, may mali na. Hindi siya number one. Dapat, He is the only one. Kasi ang mga priority ng mga tao, family, career, friends. Usually, Usually, family, career, friends. So, kung ang Diyos ang number one priority mo, pwedeng yung number two sa ibang araw ay mapunta doon at mapalitan siya. Kasi ibig sabihin nung meron kang ganun, ito ang mga priorities ko sa buhay. Huwag mong ihanay ang Diyos sa mga priorities mo sa buhay because He should be your only priority. Ano pong ibig kong sabihin? Dapat sa career mo, siya ang Diyos mo. Dapat sa family mo, siya pa rin ang Diyos mo. Dapat sa friends mo, siya pa rin ang Diyos mo. So wag mo siyang ihanay sa mga priorities mo kasi siya ang Diyos ng lahat ng priorities mong yun. Kaya ako siya naintindihan. Kaya yung sinasabi ni Sister Nene kanina, yung spending time with the Lord, napaka-importante po niyan. Totoo po yun, kaya nawawala ang passion po natin sa mga spiritual na bagay. Kasi nawala po yung passion natin in spending time with the Lord. Kasi po when you spend time with the Lord, you get plugged in. Yes. Para kang, yung Power. connected sa power. Pagka ang isang bagay, kinonect mo sa power, aandar yan. Yeah. At magagawa niya yung dapat niyang, yung intended na ginawa siya. Halimbawa, ang blow dryer, pag hindi mo yan pinlagin, hindi mo siya makakapagpatuyo ng buhok. Hindi niya nagagawa what is intended for it to do. Hindi niya nasiserve yung purpose niya pag hindi siya naka-plugged in. Ang oven ba, makakapag-init kapag hindi naka-plugged in? Ang electric pan ba, iikot pag hindi naka-plugged in? The same with us. When we do not spend time with the Lord, para tayong mga appliances na hindi naka-plugged in.
Meron kang purpose na dapat gawin, kaya lang hindi mo ma-perform because you are not plugged in. Kaya nga tani, yung sinasabi ko kahapon, merong mga Kristiyano, umagang-umaga pa lang, lulugo-lugo na. That should not happen, mga kapatid, if you spend time with the Lord. Kasi excuse me, Tari, maaring naka-plug in, hindi naman naka-on. Oh, di ba? Naka-plug. They have the spirit, but hindi nila ino-on. Kasi, di ba, pag hindi mo Oo, ino-on. pwede, di ba? So if you do not spend time with the Lord, you start developing a heart for the world. Yeah. Oo, doon nag-uumpisa yon. Kapag ka ang puso mo ay wala na sa Diyos, magdi-develop ka na ng love for other things. Magdi-develop ka na ng love for the world kasi yung heart mo nandun eh. Divided na. Oo. Ngayon, pag na-develop na yung heart mo for the world, you start feeling the way the world does. Kaya ang nangyayari, hindi mo alam, akala mo na kay Lord ka pa, wala na pala. Yeah, that's right. So, yon, napaka-importante mga kapatid nung spending time with the Lord. Yung sinasabi ni Sister Neneng, enthusiasm dito, comes from the Greek words entheos. En meaning in, and theos meaning God. So, yung enthusiasm mo ay mararanasan mo everyday if you are in God. Kasi nga, entheos, enthusiasm, in God. Kay Lord mo lamang po. Sabi ko nga sa inyo kahapon, di ba? God is the source of this passion. And the Holy Spirit is the igniter. Yeah. Kagaya nung sinabi ni Sister Nene, pag hindi mo inon, hindi mai-ignite yung passion na yun, mga kapatid. Kaya po ganito rin kami ka-passionate magsabi sa inyo nang Yes. galing na po kami dyan, Age mga is not kapatid. a hindrance, brothers and sisters. God can use you no matter what age you are. Ang hirap po ng hindi pinaprioritize ang spiritual na bagay dahil ang sabi ng Matthew 6:33, doon mag-uugat ang lahat. Kaya po sinasabi namin sa inyo ngayon, kung pwede lang pong magmakaawa sa inyo mga kapatid, start igniting that fire. Spend time with the Lord kasi yan ang unang-una. Ang isang taong wala ng passion, maniwala ka po. Nagbabasa pa ba siya ng Bible? Nagbabasa siya. Uma-attend pa ba? Uma-attend pa rin po. Kaya lang, wala na yung passion. Wala Parang nang routine na sigla. lang. Ay, basa kasi no word daw, no Yes. breakfast. Yung mga ganun, no word, no breakfast. Hindi. Ang alam nyo, ang dapat motivating, compelling factor natin is you love God. Para gustuin mong makinig sa Kanya. Yun talaga yun. Yung Opo. devotion, 'di ba pag may asawa ka Tari, hindi mo lang siya ginagawa ng isang bagay. Ganyan, nagsusuot ka ng ganyan, hindi lang naman dahil sa nabili mo, pero you want to please your husband. So isa 'yon, no? Ganon din kay Lord, yung intimacy natin sa Kanya kasi gusto nating nalugod siya at allow me to share. Mayroong isang word kasi sa Zephaniah 3:17. Alam niyo ba na si Lord pag natutuwa, He sings with joy for us. Pero mo ang Diyos kumakanta, yun yung Holy Spirit na kumakanta sa atin. Pag umaga na nagigising tayo, yun ang Amen. panggising niya. Opo, kaya thank you Lord. Ha mga kapatid, samahan niyo naman po kami. Kung pwede nga lang yugyugin eh, no? Pag Yes. kami nakita ka Oo. nalulugo-lugo, huy, ang ganda ng buhay. Anong Right. nangyayari sa'yo? Kailangan, umpisahan muna talaga, oo. Kahapon, naku, tani. Nagpunta kami ng Mendez for a funeral service, Pero grabe po yung pagka funeral service may tumawag sa amin, sabi, ito po, ako po, good morning po sa taga Mendez, kana Sister Donna, Sister Ella. Alam niyo, sabi ni Sister Auring, Tari, sabi niya, pwede bang mayroon tayong isang member dito na yung tithes niya for, ilang months na tayong lockdown? March, 10? April, May, June, July. For 10 months. Saludo ako sa mga ganon, Tane, na sa kanila, clear sa kanila na ang ikapo ay hindi nila pera. And that Yes. money belongs to the Lord. Yeah. Alam niyo po ba na inipon niya for 10 months? Praise Yung God. kanyang sobre, yung tithes niya, kahapon dinaanan namin, ganito nakakapal sa sobre. Kasi nga, inipon niya. Tas alam nyo ba na yung isang kapatid natin doon ay dinadialysis pa, pero hindi niya ginalaw, hindi nila ginagalaw yung pera ni Lord.
ay talaga naman pong, sabi ko, sobra yung mga, ito yung mga faithful talaga sa Panginoon na you don't have to remind them. Hindi mo kailangang sabihin sa kanila yon. They know because yung tithing is your covenant. It's between you and the Lord eh. Tapos kahapon, pagpunta namin doon sa isa, pinag-pray, sabi ni, pwede niyo po bang daanan yung sa nanay ko kasi nag-harvest po ng sayote. Sabi niya, magbibigay po kami dyan sa comfy. Tapos dinaanan namin. Tapos pinag-pray ni pastor. Sabi naman nung isa na nando doon, sa amin po ba hindi kayo pupunta? Pupunta po. Pumunta na naman po doon. Talo nila si pastor kasi umuulan kagabi, madalim na, tapos umuulan pa dun sa Mendez, si pastor po, mahina ang mata niya sa dilim eh. Kaya sabi ko, dali, sundan niyo si pastor, hindi makikita nun yung... kasi nasa sasakyan ako dahil wala kang maparkingan, di tao ako sa sasakyan. Pero glory to God po yung ating mga kapatiran na yun, ha? Thank you, Lord po, sa mga kapatid natin na taga Mendez. Ngayon po dako na tayo sa ating birthday. Today is your birthday, Sister Lita Saraspe. Happy birthday po, Sister Lita. Sabi niya nga, pandemic daw kasi, kaya, thank you, Lord po. At meron tayong merienda. Wow! Nakalimutan kong sabihin. Oo, nagpapaginatan ako kasi si Wow. Sister Litan, meron siyang binigay na kasi gusto niyang i-share sa atin yung birthday niya. Hindi raw siya makapaghanda at di maka-invite kasi senior siya. Tas bawal. So, may ginatan tayo. Ayan. Amen. Thank you, Lord po, Sister Lita. At birthday din ngayon ni Sister Ethel de las Alas. Yan, kagabi nasa mga de las Alas kami sa Mendez. Birthday din ngayon ni Sister Olivia de Guzman ng ating San Jose, California na araw-araw nating kasama. Happy birthday po sa inyo, Sister Olivia de Guzman. At birthday din ngayon ng apo ni Sister Celia na si Ice Rosario. Yan yung anak ni EK. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Birthday din ngayon tari ng kapatid ko yung bunso. Batiin mo na, Tane. Weng! Happy birthday! Ayun. Kaya lang sila, yung delayed telecast sila nanonood. Pag umaga marami kasi ginagawa. Okay. Oo. Happy birthday po sa inyong lahat. There is always a reason to celebrate your birthday dahil inabot tayo ng ganyang edad. Yes. Kaya enjoy your day. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. And for our memory verse of the week, madaling matandaan dahil siya rin ang ating VOTD. Ano yun, Tane? Ulitin natin. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Yan. Ayan. Romans 12:11. 11. Uy, meron pa akong oras ng konti para sa konting review. First review of the year ng ating memory verses. Baka nakakalimutan nyo, Hindi porke natapos na po yung isang taon, tapos na tayo sa memory verse. Hindi po. Yan po ay walang katapusan, mga kapatid. Dahil kailangan po natin yan. Okay. Memory verses. Memory verse of the year. Year na no? Proverbs 3. Ayan. 5-6. Sige. Trust in the Lord with all your heart. all your heart. Doon sa version, Sige, never sige. rely on what you think you know. Simply obey Him and He will direct your path. Ayan. Sunod? Matthew 4:4. Ayan, Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds out the of mouth of God. Psalm 119:11. Yan ba yung Thy word. Thy word have I hidden in my heart that I may not sin against Thee. Isaiah 26:3. Alam mo? He gives him perfect peace for those whose mind and heart trust the Lord. Ibang version lang po yun, pero yun din po yun. John 14:6. Sige, Jesus said, He is the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through Him. Mark 5, ako na yan.
paborito ko yan. Mark He said to her. 5:34. And he said to her, her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction." Ephesians Ayan, 6:10. Finally, by- brethren, be strong in the Lord. in the Lord and in the power of His might. Isaiah 55:8. My ways are not your ways, neither my thoughts are not your thoughts. For as high as the sky and the heaven, so high is my heaven. Hindi, wala po. Is my Snap. ways far above your ways. Ha? 1 Peter 5:7, casting all your Your cares cares on Him, for for Him, He cares for you. you. O, sa'yo yung susunod, Tane, para hindi tayo nagsasabay. Romans 10:17. Oh, yan. Faith, so then faith comes from hearing, and hearing by the word of God. Philippians 1:6, I'm confident of this very thing, that He who has begun a good work in you, He shall perform it until the day of Jesus Christ. Psalm 84. Yung Psalm favorite. 84:11. For the Lord is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. He does not withhold any good thing from those whose walk is Amen. blameless. Oh, ako naman, Wala. Lamentations 3:23. The Lord's loving kindness and mercy still continue now and forever. Psalm 23:6. Ayan, ano yan? Surely goodness and surely Kantahin. goodness and mercy shall Hindi, follow. Tane. Ah. Song yan. Surely goodness and love shall follow you all the days of my life. Pati kanta ni Tane, senior And na I eh. will dwell in the house of the Lord Forever and ever, amen. Ha? Psalm 62, 1-2. Awit din yan, di ba? I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. He alone Uy, biglang mayroong ano? Saan galing yun? Hanggang ulan lang. Biglang, gulat ako Bigla na lang mayroong ano Okay. Psalm 51:10. create in me. Ayan. Sige. Create in me a pure heart, O God, and renew a right. Create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast Hindi, me tinatanong ko yung from susunod. your presence, O Lord, or take your Holy Spirit from me. Okay, ang ganda na yan. John 6:35. I am the bread of life. He who comes to me will never be thirsty. He who comes to me will never hunger. Will never And- hunger. And he who believes in me will never be thirst. thirsty. Ano yan? Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord, and He will give the desires of your heart. John 3:16, pag hindi nyo pa po ito, kabisado, Favorite wala ni nga Mami kayong Paz passion, yan, no? mga kapatid. For God so loved the world. Sunod. Ayan. Ayan. For unto us a child is born, a son is given. The government shall be upon his shoulder, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Prince of Peace, and the Everlasting Father. Psalm 37:23. Ayan, ano yan? The steps of a Are ordered by the Lord, and He delights in Him all the way. Though he fall, he shall never be cast down, for the Lord upholdeth him in His hand. Oh, meron nga ano dyan eh. Ayan. Mga kapatid Thank you, Lord. senior na Sister Nene, pero memorize niya lahat. Thank you, Lord. Ay, hindi. Nag-beg off si Sister Beng sa araw na ito, mga kapatid. So, dinaig ka ng senior, Beng. Dinaig tayo ng senior. It is by God's grace.
Yung if the Lord, Psalm 127, 1 to 2, if the Lord does not build the house, the work of the builder is useless. If the Lord does not protect the city, it does no good for the sentries to stand guard. Yun. Ang ganda na, oh. Nabuo, mga kapatid. Praise the Lord. Okay? Kaya po, mga kapatid, pagka meron po kayong mga nakitang mga tao na lulugo-lugo, pitikin nyo. Huy! Kantahan mo, kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan. Kasi alam nyo, pag pinabayaan nyo po na lagi kayong lulugo-lugo, especially spiritually, naku, mga kapatid, may assurance po yan na you will get bored and be depressed. Na-depress. At tandaan Na-depress natin, na. wag natin ibaliwala yung Romans 8:37. For Christians are more than conquerors through Christ. Walang Kristiyanong talo. Sister, good morning kay Sister Kenbert Kalikdan. Sabi niya, good morning po sa lahat, mga ka-comfy. Uy, bago yun, ano? Mga ka-comfy. Sa wakas, nahanap ko po itong page po ng comfy. Wow. Thanks po kay Lord sa lahat ng blessings na meron tayo. Amen. Sino kaya si Sister Kenbert Kalikdan, ano? Welcome, kapatid. Thank you, Lord, at nahanap mo ang comfy. Praise the Lord. Okay. Thank you, Lord. Ay, pinapaalala ko po sa lahat ng nanonood na tayo po ay araw-araw. Kasi, ayun pa yung isa. Konting-konti na lang. Abangan nyo po today because today is the start of our discipleship training, ha, mga kapatid. Kaya, ang Tuesday po muna natin is not for the Christok. Ang Tuesday po, for the whole month of January, Tuesday, Thursday, and Friday, ay intended po for our discipleship training. Kaya, naku, maganda po ito. Abangan nyo po. Nga po pala, pinapaalala ko lang po sa lahat ng nakakanood, especially kay Sister Kenbert Kalikdan, na ngayon lang tayo natagpuan, tayo po ay araw-araw. Kasi yung napuntahan namin, akala nila tuwing Sunday lang. Oo, tapos alam nyo, ang ginagawa daw po nila, yun nga, hindi nga lang nila alam na ano pala, everyday. Kaya nakita ko na ngayon si Sister Donna, nanonood na Sister Donna, at saka si Sister Ella, no? So, ang alam nila, Sunday lang tayo. Alam nyo kung anong ginagawa nila, mga kapatid, every Sunday nagbibihis sila. Na parang mag-church talaga sila. Wow. Pero nag-a-attend sila online. Praise God. That is passion, mga kapatid. Na you would go to that extent na hindi naman kailangan kasi pwede ka namang magano, di ba? Pero gagawin mo yun kasi alam mo, that day is for the Lord, reserved for the Lord. Kasi kapag ka nag-church kasi tayo, di ba nagbibihis tayo? Nagbibihis sila tani pag Sunday. Sabi daw nung kapitbahay, saan ang punta nyo? Mag-church, saan? Dito, sa bahay. Yan yung they want to be pleasing in the sight of And their that beloved. is what you call passion. Yes. Kagaya po ng susunod natin na ating new song. Si Minister Jeff, sabi nila, Minister Jeff ulit, yan po ang passion niya eh. Humingi ng talaga ng awitin, ng bagong awitin kay Lord. Meron kasi may mga awitin, sinusolo lang nila. Ay, yung ko yan. Ayoko nga i-share, Oh, ayoko yun na yung i-share. sinasabi Ganon. ko. Oo, magugulat nga rin kayo next week eh. Magulat kayo kung kanino galing yung awitin na yon. Samantalang, next week na sabi mo eh. Surprise. Magugulat kayo mga kapatid. So, yun ang tinatawag po nating passion. Hindi mo pwedeng i-contain inside you. Kaya ilalabas, isi-share mo yan. Ay, naku po. Thank you, Lord. Di ko na malaman kung anong sasabihin tayo. ko. Wala na tayong oras, Tani. Hindi, sasabihin ko lang, discipleship training ba? May diploma pag nakompleto? Pwede. Oh, yun lang. Ngayon po, ano na po Okay. natin ang ating new song of the week. Composed by Minister Jeff, interpreted by his wife, si Sister Marichu, and arranged by Brother SJ.
Jesus kay puti mo sa buhay ko. Jesus kay puti mo sa buhay ko. Good morning, Jesus! Ayan, sa umaga pong ito, bago tayo magsimula, manalangin muna po tayo. Muli, Ama, samahan nyo kami sa pagtuturong ito na kayo po ang magsimula at kayo rin po ang magtatapos ng kapahayagan ay makarating sa mga taong nais ninyong patuloy na makaunawa sa pagkatawag sa kanila. Muli po, double portion of your anointing upon us kay Pastor Rafi at sa akin po. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu Santo, manguna po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, Amen, Pastor. amen. Thank you, Lord. At magandang araw po sa inyo, mga kapatid. At kamusta na po? At salamat doon sa mga kapatid natin na patuloy na tumatangkilik sa ating live streaming. Itong araw nga pong ito ay simula ng ating discipleship training. Yung amin pong ipipresent sa inyo ay hindi na po ito disciple making. Bagamat kasama pa rin po yung party pa rin yun. For the past 39 years, going to 40, marami na po tayong na-raise na mga disciple. Napakarami na po. Kaya nga lamang sa aking, kung babalikan ko po yung mga years, parang first time ata tayo magko-concentrate sa Matthew 10. Parang first time. Yung amin po ipepresent sa inyo today ay yung reality, yung katotohanan ng buhay na daraanan ng isang lingkod ng Panginoon. Para lalo maging effective ang bawat isa, ay kailangan matutunan natin ang Matthew chapter 10, verses 1 to 42. So I would advise na basahin niyo po itong buong chapter na ito para masundan niyo po itong series. Ngayon, the whole month of January, Tuesday, Thursday, and Friday, ay nakasentro po dito. Bigyan ko po kayo ng isang brief summary tungkol dun sa mga pag-aaral na magaganap. Today, kukunin po namin yung first part ng Matthew 10, which is yung selection and calling. Naalamin natin na, is there any difference between selection and calling? So, pagtutulungan po namin ni Minister Ernie ang tungkol dito. Next week naman po, ang ating pagtuturo ay nakasentro sa instructions before the sending. Minsan nakakaligtaan po natin yun na napakahalaga ng instruction. Dahil doon po sa Matthew 10, mahigpit ang tagubilin ng Panginoon na sinasabi niya doon sa kanyang mga alagad. At kadalasan nga po, dahil sa hindi pa well-trained o well-informed ang pinadala, nagkakaroon ng maraming problema. At isang problema ang nakita ko po ay kapag hindi qualified at hindi pa ready ang isang alagad para pumunta sa mga, masabi natin, sa mga iba't ibang lugar, nangyayari tayo po ang nagiging instrumento in destroying them. Kasi hindi pa sila qualified. At the same time, that person na hindi pa qualified, hindi lang siya na-destroy, at the same time, yung lugar na pupuntahan niya, i-destroy niya rin yun. Kaya nakakalungkot po, di po ba kapag ganun ang nagiging sitwasyon? Kaya mahalaga ang instructions before the sending. Now, ika-third week po, ang ating pag-aaral ay concentrated sa testing and commitment. Medyo mabigat na po ito. Doon sa testing kasi, sa Book of Sirach, binanggit doon na gold is tested by fire. So, ibig sabihin, talagang daraan sa maraming iba't ibang uri ng pagsubok ang isang alagad. At naalala ko, Mami Ligaya, sa kanya po kasi narinig ito, meron tinatawag na baptism of fire, which is mentioned sa Book of Isaiah chapter 43. Nasabi doon na if you walk on fire, you will not be harmed. So yun po yung baptism of fire. At ako'y naniniwala, marami na rin po sa amin ang dumaan sa ganito na talagang hindi po madali. Kaya yung testing and commitment. Ngayon, yung commitment po ay gusto ko rin po kayo tanungin.
Una, gaano tayo ka-committed sa ating vision? Ano ba yung vision natin? Ang vision natin that we are a Christian community committed to entrust at sabihin sa mga tao na how to love, to serve, and to know God. Yun ang ating commitment eh. At yung ating commission, 2 Timothy chapter 2, verse 2, take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Yun ang commission natin. Gaano tayo ka-committed? Lalo po sa community values. Gaano tayo ka-committed to understand and not to judge, patiently seeking for the lost, to love unconditionally. Nandiyan yung natalaki ngayong passion for God, passion for His Word, unity to succeed, at yung last part na yung total commitment sa Panginoon, at the same sa church na pinaglagyan sa atin at all costs. Kanina nakakatuwa po kung nagiging very keen ang inyong pandinig. Doon sa pagbabayad ng ikapu, just imagine, naipon yun, ganon ka-committed yung taong yun. Nainipon niya yung kanyang ikapu until such time na nilagay na, ginawa ng Panginoon, nakabisita sila Pastor Alex, Sister Ria, at ibinigay niya yung tithes niya, ganon siya committed. Kaya napakahalaga po eh. Kaya in testing, after the testing, comes the commitment. Now, ang ating ka-4th week, ang pag-uusapan natin ay reward. This time, di natin pag-uusapan ang tinatawag nating earthly reward. Kasi kitang-kita naman po ang talagang pagpapala. But we will concentrate na meron kasi sinabi si Paul sa New Testament about the 7 crowns. Merong 7 putong na binanggit si Paul sa kanyang mga epistles na tatanggapin. At sa Book of Revelation, na na-share to na Mamiligaya talagang nag-register sa aking mind ito, the 7-fold blessings na minention na rin ni Sister Ria, isa sa Revelation 14:13, na sabi doon, blessed are those who die in the service of the Lord. Reward yun, mga kapatid, na ikaw ay kinuha ng Panginoon at the time that you're serving God. So yan po yung ating concentration. Ngayon, bigyan ko lang po kayo ng isang konting paalala. No? Ano ba ang disciple? Discipleship muna po tayo. Pag sinabing discipleship, it is an art of making a disciple. An art. Pag sinabing art, ito'y pamamaraan. Paano gagawin ng isang tao na maging alagad ng Panginoon. Now, ang disciple naman sa Greek word ay matetes. Nang ibig sabihin, he is a student being taught by someone. So lahat naman po kami dumaan dyan sa training ng pagiging disciple. Kaya nga lamang dahil sa hindi na-inform yung mga nagnanais na maglingkod sa Panginoon na once you want to become a disciple, kasama po ang lahat. Ano ba yung lahat? Then, kailangan nandun ka sa kitchen, gardening, lahat yan. Dinaanan po namin lahat yan. At kahit na pinagdaanan namin, ginagawa pa rin po namin to. Naglilinis, nagwawalis, dahil yan ay part ng ating buhay bilang isang lingkod ng Panginoon. Now, after being a disciple, now you become an apostle. Pag sinabing apostle, ito yung mga qualified representative for a mission. So, ibig sabihin, bago ka maipadala, kinakailangan rigid training sa discipleship. Kailangan maintindihan po ito. Now, yung dalawang term natin binanggit, yung disciple and apostle, I emphasize different aspects of their calling. So, different aspect. Meron talagang sinadyang tinawag for a particular purpose at meron naman talagang meron kanya-kanyang paglalagyan. Meron kasi pong dalawang uri ng calling. We call it the general calling and the specific calling. So yung general calling, lahat ay tinawag. Lahat po tinawag. Walang hindi tinawag. Lahat tinawag. The moment na ikaw ay nasa sinapupunan ng iyong ina, tinawag ka na ng Panginoon doon. Tinawag ka na. Kaya lang, nagkakaroon lang ng problema dun sa pagre-respond dun sa tawag ng Panginoon. Now, yung specific calling naman, talagang meron pinili o pipiliin ng Panginoon for a very specific position. At bawat isa naman, meron talagang merong tither, merong covenant member, merong worker. Lahat yan, very specific ang Panginoon dyan. Ngayon po, when God calls someone, tandaan po nyo to, when God calls someone, He enables the person to respond to the call in faith.
So ibig sabihin, kapag ang Panginoon tinawag niya ang isang tao, siya pa rin ang gagawa ng paraan para makarespond ka in faith. Kadalasan po doon nag-fail ang marami. When it comes to serving the Lord in faith, nagkakaroon ng problema. Kasi parang gusto nila, meron silang mga condition. Halimbawa, Lord, maglilingkod ako sa iyo pero kailangan payamanin mo muna ako. Lord, maglilingkod ako sa iyo pag nabenta na yung lupa ko. Lord, maglilingkod ako sa iyo pag ganito. Laging may condition. Hindi po ganoon. Once na ikaw'y tinawag ng Panginoon, tutugon ka in faith na hindi mo nga alam kung anong mangyayari. But the only thing na alam natin, na kapag tinawag ka ng Panginoon, God will be responsible sa atin to take care of us. That goes to, sa lahat at ng ating pamilya, hindi niya pababayan. At makikita na po natin, wonders and miracles ang mangyayari sa atin. Ngayon, doon sa John 15:16, sabi po doon, you did not choose me, but I chose you. So, ibig sabihin, si Lord ang pipili. Hindi tayo. Hindi tayo pwede maging proud na kaya ako nandito because pinili ko. Never. Siya ang pipili at siya ang gagawa ng way. Sa John 6:24, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Yung salitang draw sa Greek word ay helko. Itong helko, ang ibig sabihin niya po ay literally to drag. Para bang sabihin natin na, kulang lang sabihin natin, kakalad ka rin ka ng Panginoon para ma-fulfill mo yung iyong divine calling by an inward power, which is the Holy Spirit. Kaya ang pinag-uusapan po natin ngayon ay hindi making disciples, kundi disciple na po ito. Mga alagad na ito na naglilingkod. Kaya lamang may mga dahilan kung bakit hindi makapaglingkod ng lubusan. Ngayon, dito po sa Matthew 22 verse 14, dahil sabi, many are called but few are chosen. Kung generally, tinawag ng Panginoon ang lahat, bakit ilan lang ang kanyang pinili? Ganun nga po ba ang sitwasyon? Alam po ninyo, isa lamang ang pwede nating magiging batayan. Itong Matthew 13, yung the parable of the sower. Ayan yung basahin ko po yung ilang part dito. Sa Matthew 13, simulan ko na po sa verse 4. Sabi dito, as he sowed, some seed fell beside the road, and the birds came and ate them up. Others fell on the rocky places where they did not have much soil, and immediately they sprung up, because they have no depth soil. But when the sun had risen, they were scorched, and because they have no root, they withered away. Others fell among the thorns, and the thorns came up and choked them out. And others fell on the good soil and yielded a crop, some 100-fold, some 60, and some 30. He who has ears, let him hear. Ngayon, dito po sa parable of the sower, meron dalawang uri ng tao na binabanggit dito. One is the hearer, at the same time, the one who is preaching. Magko-concentrate po ako dun sa hearer. Dahil ito po ang nagiging problema. So ito po ang sagot na sinasabing, many are called but few are chosen because of this reason. One, there is the hearer with the shut mind. Kapag ang isip ng tao ay sarado, ang hirap po makapenetrate. At isang reason ng kanyang pagiging shut mind is yung unteachable spirit. Mahirap pong turuan na ayaw matuto. Laging alam niya lahat, alam ko na yan, mahirap po yun mga kapatid. Sa discipleship kasi o sa disciple, kailangan ikaw ay estudyante, handang magpaturo. Pangalawa, there is the hearer with the minds like the shallow ground. He is the man who fails to think things out and think them through. Nangyayari po, marami mga emotional disciple. Pag sinabing emotional, sa sobrang tuwa, nakakapangako ng mga bagay na hindi niya inuunawa. Marami po sa atin ng ganon.
Na, Lord, I'm going to serve you the rest of my life till the day na ako'y kunin mo. Pero wala na siya. So maraming ganun po emotional disciple. Kaya nga, kailangan dumaan sa discipleship para maintindihan na tandaan natin, once you make a promise, siya'y nasa langit, tayo nasa baba. Never make a promise. Just simply say yes or no. Amen. Pangatlo, there is the hearer who has so many interests in life that often the most important things get choked out. Maraming bagay na humahadlang. Naalala ko po noon, nung early years ko, actually, di ba early weeks na paglilingkod ko sa Panginoon. Nakita ko na mamiligay sa isang, nandun pa tayo sa, I think sa 263 po, ng itong Aguirre. Nakita niya ako sa sulok, medyo malungkot at umiiyak. Nilapitan niya ako, sabi niya, ba't ka umiiyak? Sabi ko, hindi ko na rin po maintindihan. Nung wala ako sa Panginoon at ginagawa ko mga bagay na hindi maganda, nagagalit ang mother ko. Nung ako'y naglingkod sa Panginoon, nagagalit pa rin siya. Sabi ko, ano ba dapat kong gawin? Natawa siya, sabi niya, ganito yan, huwag ka magagalit sa iyong ina. Sabi niya, tama siya. Para ako nagulat ngayon na, kinampihan pa pala mami ko. Sabi niya, tama siya. Maghanap buhay ka, kumita ng pera, yumaman, tama siya. Pero hindi niya nakikita yung mas magandang mangyayari kung maglilingkod ka. Ayan. So may mga bagay pong ganoon na nagiging hadlang. Maraming interest na, sabi nga, pinakamahirap ata po sa lahat yung mag-decide ka between two good things. Parang pareho naman mabuti. Oo. Pero pinakamabuti sa lahat. So, of course, ang pinakamabuti is serving the Lord. Kasi yun ang purpose niya. When He created us to be like Christ, to serve God, and we were created for a mission. At ang pang-apat po, there is the man who is like the good ground. Ito po ang kailangan natin. A true disciple wherein his mind is open. Pag sinabing open, he is willing to learn. Lahat ng mga bagay na dapat matutunan, talagang pinakikinggan niya. Pangalawa, he is prepared to hear. Maraming tao masyadong busy na may ginagawa ako, meron akong pupunta, masyado. Alala niyo si Mary and Martha? Di ba sabi ng Lord na pinaka-the best ang ginawa ni Mary, which is to sit down before the Lord at makinig. So maraming tao pong gano'n, masyadong busy. Walang panahon sa pakikinig. Kagaya po ngayon ng ating live streaming every day. Kailangan you have to find time to listen. Pangatlo, i-understand. Ito po mahalaga. Kailangan maunawaan natin ano ba itong ating pinag-uusapan para maintindihan natin. And lastly, he translate his hearing into action. Action. Pinapakinggan niya. Naunawaan niya, then action kagad. Na pag tinawag ka ng Panginoon, in faith, kasi marami po, they profess na meron silang saving faith, but they never possess the saving faith. Profess lang. Alam ko yan. Maglilingkod ako. Pero tagal na. Inabot ng mga habang panahon, hindi pa rin naglilingkod. Okay, bigyan ko na po si Minister Ernie to expound pa po ang tungkol dito sa calling and selection. Okay. I will be concentrating sa selection lang. Kung napansin niyo yung binigay na summary ni Pastor, may progression. Ang napakahalaga po sa ating ginagawa ngayon ay magkaroon muna tayo ng proper perspective kung ano ang discipleship. Bago tayo dumating sa details, yung pinag-uusapan nga natin is, ano ba itong calling? Ano ba itong selection? Saan ba nanggagaling ito? Okay? So I'll go ahead, no? Unang-una, ang calling natin is a divine prerogative. Pag sinabing divine prerogative, nabanggit na niya ang John 15:16, pero hala yung daan ng kulay. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. So, ang Diyos ang pumili sa atin at ang pagkapili sa atin ay base sa Kanyang pagiging Diyos. Okay? God's choice is based on His sovereign authority over all creation. No? Sa Tagalog nga, pangkalahatang paghahari sa sangnilikha. So pag sinabing prerogative,
ay kung ano yung nagbibigay ng pleasure sa kanya, kung ano yung kanyang gusto, no? So sovereignty of God is His supreme authority and control over all things. May nag-comment nga, nagsabi na kung pababayaan lang ng Diyos ang tao na magdesisyon sa future ng mundo, sabi, matagal nang sabog ang mundo. Totoo yan, no? Because pag sinabi mong sovereignty, ano pa man ang mangyari, siya pa rin ang may control. Kaya sa selection, siya pa rin ang may control. It is God's absolute right to do all things according to His own good pleasure. Mahalaga po yun. Pinili niya tayo out of His good pleasure. Mapapansin nyo dito, there is no merit nor credit on our part. Okay? Sa Romans 9:15, 'di ba? Sabi niya, I will give mercy to anyone to whom I want to give mercy, no? Kaya kung titignan mo, ano ba ang pinararating sa atin dito? God chooses in whatever way He sees fit. Are you listening? Kung ano ang palagay niyang nararapat, fitted sa kanyang perfect will, pinili ka for that purpose. Kaya nga, gustong-gusto kong pag-aaral na to kasi hindi ito yung punta ka kagad sa detalye. Yun nga sinasabi na binigyan ka na sa, pumunta ka doon, bumili ka ng ganito, umalis ka na, tapos pagdating mo sa tindahan, ay ano nga pala ang bibiling ko, no? So yung instruction na, ito yung pinaka-groundwork muna tayo kung bakit tayo pinili, no? So sabi dito, God chooses in whatever way He fit. He acts according, listen, He acts according to His own nature as God, predetermined plan, sa madaling salita, noong pa man ay may plano na siya. Okay, saan ako nakatingin? And good pleasure without, listen to this, without pressure or constraint from any outside influence. Noong una, akala ko kasi siya, Diyos siya, so alam niya yung future, so alam niya ako ay sasagot sa kanya ng yes. Hindi eh. It has nothing to do with our response. Look, hindi ko inaalis yung responsibility natin. Pero we have to see this para makita mo ano yung pagkatawag sa'yo. Tinawag ka ayon sa kanyang kagustuhan and you have nothing to do with it. Okay? Sa Ephesians 1, for even as He chose us in Him before the foundation of the world that we should be holy and blameless before Him. Ito yung medyo controversial at medyo nahirapan ako. Ito yung predestination. Okay? God didn't look at man's future, nabanggit ko na to, no? But by His sovereign will and purely at the basis of His sovereignty. Pinili ka na tayo ng Diyos in a position wherein ako ang may control, ako ang may hawak, ako ang may plano, ako ang masusunod. Medyo alam kong may tatanong tayo sa isip natin, but let me go. His choice is totally apart from human will and purely on the basis of His sovereignty. Pag nakita mo yan, mas ma-appreciate mo na nandiyan ka ngayon at nakaupo eh. Si Reverend, here, but election does not exclude human responsibility or the necessity of its person to respond to the Gospels by faith. Yung binanggit ni Pastor, no? Nandun pa rin yung free will upang, medyo controversial nga, ano? Listen to Spurgeon. Si Spurgeon mismo may sinasabi dito, and marami akong binasa, more or less ito in line of thinking, no? Sabi ni Spurgeon, the fact is that the great question about man's responsibility and free will and predestination has been fought over and over and over again and have been answered in 10,000 different ways. Pero maganda sinabi niya, the truth is neither you nor I have any right to want to know more about predestination than what God tells us. That is enough for us. If it were worthwhile for us to know more, God would have revealed it. Totoo po yun, no? Kaya lagi na mami sinasabi, all secret things belong to God. Kung ano lang ang inihayag, doon lang tayo at doon mo makikita ang puso na nakakarinig ngayon nito. Si Paul mismo may depensa dyan sa Romans 9:20. Sabi niya, but indeed, O man, who are you to reply against God? Will the thing say to him who is formed, why have you made me like this? Di ba? Nakita niyo, meron pa. Yung sumigaw ng unfair, foul. Sino to? Si Job. Di ba sabi niya, unfair, mabait ako, matino ako. No? Pero nakita natin, sinagot siya ng Diyos, hindi doon sa tanong niya. What did God do? God revealed Himself, His omnipotence.
At nung makita ito ni Job, na wala yung tanong, bakit nakita niya kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Kaya niya, ang conclusion niya sa Job 42:5, Job saw his nothingness and the awesomeness of God. At doon tayo. No? Yung gratitude na pinili ka, nariyaan ka, no? Na ikaw ay bahagi ng plano ng Diyos. Doon pa lang, naroon na dapat ang pasasalamat. Kahit na ano pang mangyari sa buhay mo, kailangan alam mo yun. Yung pagkatawag sa'yo. Pangalawa, konti lang po ito. We are selected according to His purpose. So binibigyan ko lang ng diin, no, na hindi ka pinili para gawin mo yung gusto mo. Para gampanan mo yung ambisyon or anything, no? Sabi sa 2 Timothy 1:9, who has saved us and called us with a holy calling. Look, it's a holy calling, not according to our works. Maliwanag po. Hindi sa gawa natin. But not according to our works, but according to His purpose. So pagka tinawag ka, at tayo tinawag at pinili, napakahalaga na malaman natin ano ang layunin ng ayun ang sinasabi sa passion. Na the more God reveals Himself to us, the more He will reveal Himself to us. That's why we are more convinced of His selection, the more we are grateful, and at the same time, the more we will be able to hear exactly the plan He has for us. Kaya nga sinasabi nila kanina, kaya ka enthusiastic, kasi may tatakbuhan yung buhay mo, naiintindihan mo yung pagkatawag sa'yo. At ito nga po, hindi lang para sa worker, para sa pare, para po sa lahat ito. Without exception, we are all disciples. Sa Romans 9:23, tinagalog ko, ginawa niya ito upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan, na noon pa'y inihanda na ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. So what's the purpose of God? First, for us, the selected ones, the called ones, to experience the richness of His glory. Wow! So ang attitude natin is one of expectation and great anticipation. Kaya nga sabi, hindi ka mabobore kung alam mong tinawag ka. Why? Because that plan will bring you to a great life. Sabi nga, that you will never imagine you will experience. Kahit nga kami ngayon, di ba, nagkikwentuhan kami. Kausap ko nga si Brando. Okay, Raul, hindi ka magsisisi. Na kapag ikaw ay tunay na umuo kay Lord, kasi tinawag ka, hindi mo pagsisisihan ito. Kaya nga, no, hindi pa tapos. Kanina, binanggit ni Sister Ria, meron pa. Doon sa word sa Facebook, ano sabi doon? May darating pang. Why? Because you know, you have been selected for that purpose. Okay? And for His glory. No? Upang siya'y patuloy na maluwalhati. Okay, konti na lang po, bear with me. Ephesians 2:10, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin nung una pa man. You know, this is a wonderful verse. You know why? Hindi naman don't get me wrong, parang nakahanda na eh. Sundan mo na lang. Gawin mo na. Kaya tingnan mo, sabi yan, di ba? Carry your cross, deny yourself. Pero yung huli, yung nakakalimutan ng maraming tao, follow me. Huwag kang sakripisyo ng sakripisyo dyan. Huwag kang carry ng krus mo dyan. Sumunod ka habang ginagawa mo yan. Upang makita mo yung plano, di ba? May blueprint ang Diyos sa atin eh. Kaya lang tayo mahilig sa sariling diskarte nga. Ano? We have the great privilege to serve and to bring pleasure to Him by living the life appointed to us by God. There is an appointed life for you. Huwag mong gawin yung hindi pinagagawa sa iyo. Huwag mong kunin yung papel na hindi para sa iyo. Ibig sabihin, kung nasaan ka ngayon, maging masaya ka dahil yan ang plano ng Diyos. Doon mo lang makikita, pag nasumpungan mo ito, doon mo lang magkakaroon ng tunay na joy nga na sinasabi. No? Ephesians 1:4, at sa ating pakikipag-isang ito, hinirang tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Okay? So sa madaling salita, ba't niya tayo pinili? Upang tayo ay maging banal at walang kapintasan. We are called to a holy life. Yung mga blessing, lahat na yan, sabi nga ng mami, bonus na lang yan. Pero kapag ang concentration mo ay sa Diyos, ang concentration din natin ay yung word natin last Sunday, Christ-likeness. Huwag tayong mawawala doon. Kung di, mawawala ka rin doon sa spirit of calling and selection ng Diyos na
ito nga ang purpose. Sa 1 Peter 2:9, no, sabi, di ba, a holy nation, upang tayo'y maging bahagi ng isang banal na bansa na pinili niya para sa Kanya. Hindi ba sabi, pinili sa Israel? Ano man sabi ng salita ng Diyos? Ang lahat ng naka-Jesus ay tatanggapin din ang pagpalang ipinangako kay Abraham. So bahagi tayo ng bansang pinili ng Diyos. Kahit tayo ay tinatawag na Gentile. And finally, gusto ko rin makita nyo ito. Pinili tayo bunga ng habag at kagandahang loob niya. Mahalaga ito. Mahalaga ito, mga kapatid. Kasi ang buhay natin bilang Kristiyano is by the grace and mercy of God. No? Sa John 6:44, nabanggit ito, pero I just want to give emphasis. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Hindi dahil sa ikaw ay religyosa, no. Awa at habag lang ng Diyos na ikaw ay nakakarinig ngayon ng ganitong pagtuturo. Awa at habag lang ng Diyos na tayo'y makasusunod. So, lagi nang binabanggit ito sa prayer meeting, it's God from the beginning up to the end if you understand your calling. Siya ang tumawag, siya ang pumili, siya ang gagawa. Tayo ay empty vessel which is able to live that life through the mercy and grace of God through Jesus Christ. Without the gift of faith that comes from God, no person can positively respond to His invitation. So, Diyos pa rin. Sana'y makita niya yung kamay ng Diyos na kumikilos. Pag nakita mo kasi ito, pagdating sa instruction, maintindihan mo with that proper mindset. Kasi pwedeng instruction, pero dating sa iyo, hindi mo naintindihan yung pinanggalingan mo. Ito yung pinanggalingan. Umaga, dito tayo pinanganak, dito tayo magsisimula. Romans 9:16, mabigat ito. So then it depends not on human will or effort, but on God who has mercy. Kaya kailangan natin ng Diyos. Kaya kailangan natin gawin siya lang. Kasi lahat ng panggagalingan ng ating buhay, lahat ng pagpapalang gusto mo, lahat ng karanasan na nais ng Diyos na nais mong maranasan ay pagkakalo, pero merong isang napakahalagang instruction, di ba? Gawin mo siyang, hindi nga number 1, no? Sabi mo nga, kung di siya talaga lang, may kanta si Frank Sinatra all or nothing at all. And that's what God is saying. It's either me or nothing at all. Yun ho ang pagkatawag. Huling-huli na lang po, John 6:37, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will not cast out. Beautiful. It's not because we're good. It's not because we have done anything. No, it's because of the Father who brought us to Christ. Grace. So, sana po sa umagang ito, sa mga susunod pang mga pag-aaral, makikita nyo po, may progression. Bakit? Ito po ang groundwork. Without this groundwork, pwede kang magkamali din sa susunod. So, purihin ng Diyos sa umagang ito. Pastor? Amen, amen. Thank you, Lord. Sa Thursday po, abangan nyo po Thursday and Friday. I-discuss po ng dalawang couple. Sa Thursday, si Minister Jerry, Sister Maripas, ang call of Isaiah. Tingnan nyo po yung karakter ni Isaiah, nagmamatch kay Minister Jerry. Sa Friday naman, didiscuss ni Pastor Simple at Sister Jen, the call of Samuel. Tingnan nyo din po ang karakter ni Samuel, nagmamatch sa kanya. Kaya nga po, ang aming prayer ay mai-deliver namin ito with tamang witnessing. Tamang tao ang magdi-discuss na talagang naranasan niya ang mga bagay nito. Kaya Thursday, bukas Bible study, mga kapatid, huwag po kayo mawawala. Then Thursday and Friday, pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral the whole month of January. So tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa pagkakataon na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa iyong karunungan, sa iyong gabay na matutunan namin, Panginoon, ang mga pamamaraan na paano mo tinatawag ang iyong mga lingkod. Ang aming mga daraanan, ang iyong mga pangako na hindi mo kayo pababayaan. Nawa, Panginoon, ang napakinggan ng aking mga kapatid, maging daan na ang iyong tawag sa kanila ay tumugon po sila na maglingkod sa iyo, Panginoon. Wala kami may babalik sa iyo, Panginoon, kundi ikaw ay papurihan at pasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Good morning, mga kapatid. See you. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2.